Sa harap ng mataas na lipunan ng Haishi, magpo-propose ako sa kanya ng buong formal. At ang taong iyon ay walang iba kundi si Senorita Lishu ng angkan ng Lei. Ang mga angka ng Li at Li ay ang mga pangunahing kontratista ng Haishi. Ang pagtutulungan ito ng dalawang higante ay tiyak na magbabago sa landscape ng real estate sa Haishi. Ama, dati nang humina ang angka ng Li. Biglang umangat, nakipagtulungan pa. Sa nangungunang kumpanya sa industriya, ang Moon River Realty, may alyansa sa Li, papasok sa elitista. Kiwe, sa totoong buhay, ang pangit na palaka ay hindi makakakuha ng karne ng swan. Ang anak ko, mula pa nang isilang siya, ay hindi na kalanman magiging ka-level mo. Impossible. Sinabi ni Wenhe na pagbalik niya, magpapakasal kami. Mga kaibigan, sa 4 na taong pag-aaral ko sa ibang bansa, kami ni Wenhe ay lubusang nahulog sa isa't isa. At ngayon, ipinagbubuntis ko ang anak ni Wenhe. Wenhe. Sabihin mo nga sa akin kung bakit. Q. Hindi tayo bagay. Wenhe. 4 na taon kitang hinintay. Inihanda ko pa ang kasal natin. Bakit? Ngayon magpapakasal ka sa ibang babae, tapos may anak pa kayo. Kiwe, tingnan mo nga ang sarili mo. Ano bang meron ka para maging karapat-dapat kay Wenhe? Si Wenhe kasi napakabait ng puso. Kaya hindi kanya direktang tinanggihan. Kaya hanggang ngayon, nag-ilusyon ka pa rin. Nagsisinungaling ka. Wenhe, itong bracelet. Ikaw mismo ang nagsuot nito sa akin. Ibig sabihin ba lahat ng pangako natin? Wala nang bisa. Q. Biro lang yun, 4 na taon na ang nakalipas. Matatanda na tayo. Pwede ba, huwag kang magpakaisip bata? Hindi talaga tayo bagay. Tama, ang magiging manugang ng angkan ng Li ay hindi basta-basta isang babaeng walang-wala. Narinig mo ba, Q? Ni hindi ka nga karapat-dapat humarap sa amin. Hindi ko inaasahan na hindi ka pala ginalaw ni Wenhe noon. Malaman mo kaya, ang boyfriend mo, napakahusay talaga. Walang hiya ka. Ayos ka lang ba? Wen, Q, nababaliw ka na ba? Buntis pa si Xiaoshu ngayon. Sinasabi ko sa'yo, wala nang anumang pag-asa sa atin. Ngayon, lumayas ka. CJ. Ako na nga pala ang nag-ilusyon ng sobra. Li Wenhe. Ikaw mismo ang sumira ng lahat ng ito. Tapos na tayo. Tantiyahin mo ang oas. Malamang nagpropose na si Li Wenhe kay Yuyu ngayon. Bilisan natin, baka sabihin na naman na late tayo dumating. teka, akala mo ba dito ka makakatakas? Bagbog ka tapos alis. Hindi ganoon kadali yan. Hoy, hulihin ninyo siya. Bitawan mo ako. Nakikita mo, sa mata naming mga alta, mas mababa ka pa sa isang asong kalye. Kiyu, simula ngayon, mahala ka na sa harapan namin ni Wenhe. Naiintindihan mo ba? Sumusumpa ako, pagbabayaran ninyong lahat ang ginawa ninyo. Bakit ka pa nagpapakahirap? Ang akitin siyang Master Li para umanga sa buhay.
Pinapahiya mo lang ang sarili mo. Sa madaling salita, may mga taong hindi alam kung hanggang saan lang sila. Kasi ang mga tulad mo, kahit abutin mo pa ang buong buhay mo, hindi mo maabot ang antas niyang Master Li. Hiyu. Ngayon, pinalampas ka lang ni Xiaoshu dahil sa akin. Ituring mo itong leksyon. Kung ipagpapatuloy mo pang guluhin ako, pananagutan mo ang kahinatan mo. Sinasabi ko sa iyo, magsisisi kayong lahat habang buhay. Ang tapang mo pa ring lumaban. Hoy, sapakin ninyo. Tama na, huwag na tayong mag-aksaya ng oras sa isang hampi. Itapon ninyo siya sa labas. Tingnan nyo nga, parang aso siya, di ba? Yeah. Sisiguraduhin kong maghihirap kayo ng husto. Ayos ka lang ba? Sinong nanakit sa'yo? Papabayaran ko sa buong pamilya niya. Ito ang panganay na anak ng angkan ng Qi, si Qisheng. Isa siyang tanyag na eksperto sa medisina sa buong mundo. Bakit siya nandito? Ang pangalawang anak ng angkan ng Qi, si Qishang, nandito rin siya. Pero bakit silang dalawa nakapalibot sa gago na yon? May kaugnayan kaya ang babaeng yun sa angkan ng Qi? Impossible, isa lang siyang hamak na tagapag-alaga. Paano siya magkakaroon ng kaugnayan sa Qi Group of Companies? Nga, ang dalawang binatang Qi kasi ay masyadong mababait. Naawa lang sila sa hampas lupang yun. Iyak na ang mga taga-angkan ng Li at angkan ng Li na walang pakundangan. Tingnan niyo kung paano ko kayo tuturuan ng leksyon. Urge. Hindi na, gusto kong personal silang pagbayarin. Hindi mo ba talaga kailangan ng tulong ng kuya mo para makapagiganti? Hindi na, lahat ng ginawa ko at isinakripisyo para kay Liwenhe. Sa mga nagdaang taon, babawiin ko lahat sa sarili kong mga kamay. Ipagbabayad nila ito. Talagang karapat dapat kang maging senyorita ng Qi Conglomerate. Tayo na. Liwenhe, Lishu. Ako si Q, maghihiganti ako. Kita nyo na, naawa lang talaga sa kanya ang dalawang binatang Qi. Sa hampas lupang yun. Hiyu, dapat alam ng tao ang kanyang limitasyon. Sana natuto ka na sa pangyayaring ito at huwag ka nang magkakamali pa. Kuya Xiao. Ako ang General Manager ng Qi Hotel. Ano pong nangyari? Binibigyan kita ng kalahating oras para paalisin ang lahat ng tao sa Li Family Banquet. Simula ngayon, lahat ng kumpanya sa ilalim ng Qi Conglomerate. Puputulin na ang ugnayan sa angkan ng Li at Li sa lahat ng industriya. Total blacklist. Ipagbigay alam sa lahat ng negosyo. Bawal nang pumasok ang mga miyembro ng angkan ng Li at Li sa Qi Conglomerate. Ang sinumang lalabag ay tatanggalin sa trabaho. Ano ba talaga ang ginawa ng mga Li at Li? At nagalit ng ganito ang dalawang binata? Manager, ano po ang gagawin natin ngayon? Nakaaway nila ang dalawang binata ng Qi. Tama man o mali, palayasin na silang lahat sa hotel. Congratulations, Miss Li at Li Dashao, sa inyong pagsasama. Dahil nagkaisa ang dalawang pamilya, kayo na ang pinakamalaking konglomerate. Nga, sa paglipas ng panahon, iyak na papasok na. Sa hanin ng mga elitista ang angkan ng Li at angkan ng Li. Siyempre naman, bukas, kami ni Wenhei ay pupunta para bisitahin ang chairwoman ng Moon River Group at tatanggapin na rin ni Wenhei ang posisyon bilang General Manager ng Moon River Group. 4 na taon na ang nakalipas mula nang biglang sumikat ang Moon River Realty. Halaga nito'y lampas 100 milyon. Malalim na ang ugnayan natin sa Li. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin personal na nakikita ang chairwoman nila. Dad, kung malalim na ang partnership natin, bakit hindi mo pa siya nakikita? Naku, ang ganyang klaseng tao. Paano naman natin? Makikita ng ganoon-ganon lang, pero huwag kang mag-alala. Ang pakikipagtulungan nila sa ating angkan ng Li ay tila sinasadyang pagtulong sa atin. Ano man ang mangyari, basta't magkaroon tayo ng malalim na pakikipagtulungan sa Moon River Group. Tiyak na papasok na tayo sa hanay ng mga elitista. Sigurado na yon. Tama. Hiyu, nakikita mo ba? Kapag kami lang ni Xiaoshu ang magkasama, saka lang ako makakaangat at magiging taong nasa itaas. Ang pagitan nating dalawa ay itinakda na mula pa sa simula. Paumanhin po sa lahat, may biglang lockdown sa hotel namin. Kailangan po ninyong umalis agad. Ha,
Bakit biglang may lockdown? Nga, ito ang welcome banquet ng angkan ng Lee at angkan ng Lee. Ano bang problema ninyo? Ako si Lishu, ang senyorita ng angkan ng Lee. Bigyan ninyo naman ako ng respeto. Ano man ang problema, pag-usapan na lang natin pagkatapos ng banquet. Respeto? Anong respeto ka diyan? Lumabas na kayo agad. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa amin. Hindi talaga kayo makatuwiran. Ganito ba talaga? Kayo makitungo sa mga bisita. Ang hotel namin ay nasa ilalim ng Key Group of Companies. Kung may reklamo kayo, dumiretso kayo sa Key Group. Key Conglomerate? Hoy Xiaoshu, hindi ba sabi mo? Malapit ang tatay mo sa Key Conglomerate. Ganoon na lang. Patawagin mo ang tatay mo sa pinuno ng angkan ng Key. Papuntahin mo siya rito para ayusin ito. Tito, tita, kahit malalim ang ugnayan ng angkan ng Lee at angkan ng Ki, hindi sulit na sayangin ang koneksyong iyon para lang sa isang banquet. Sa tingin ko, mas mabuti pang umalis na lang tayo. Tama ka. Susundin namin ang payo mo. Sige na, huwag nang mag-aksaya ng oras. Umalis na kayo. Huwag kang mayabang. Ayaw lang naming patulan yon. Huwag kang magalit. Sa susunod na makita ko ang mga anak ng Ki Group, isang salita ko lang. Mapapaalis ko sila sa trabaho nila. Tara na. AM, isang grupo ng mga tanga ang manager. Kinagalit nila ang Key Group. Hindi nila alam kung paano sila mapapahamak. Ang manager ng Key Hotel, ang senyorita ng angkan ng Key, ay ginaganyan lang ng dalawang maliit na angkan? Yuy, sabihin mo lang. At sisiguraduhin kung wala na silang babalikan. Huwag na, Kuya Gusto ko itong ayusin ng mag-isa. Tama na. Ikaw ang senyorita ng angkan ng Key. Huwag mong pabayaan ang kalusugan mo. Magpa-check up ka sa ospital. Sige na. Yuy, ayos ka lang ba? Sinong may gawa nito? Pati anak kong si Kizhimin, ginaganyan nila? Wag. Dad. Kuya gusto ko itong ayusin ng mag-isa. Ilang taon kong inalagaan at minahal si Liwenhe ng buong puso. Pero ginanti lang ako ng kahihiyan at pagtataksil. Lahat ng nawala sa akin. Kusa kong babawiin. Mabuti. Iyan nga ang anak ni Kizhimin. Naniniwala akong kaya mong ayusin ito. Naniniwala rin si kuya sa iyo. Sige, pupunta na muna ako sa opisina. Nga pala. Magpa-check up ka sa ospital. Sa loob lang ng 4 na taon, ang Moon River Group ay naging nangunguna sa real estate. Ang chairwoman ng Moon River Group ay talagang karapat dapat na personal nating bisitahin. Xiaoshu, kapag ako na ang naging general manager dito, ikaw naman ang deputy general manager. Ang mga tulad nating top talents na bumalik sa bansa ay dapat talagang ikarangal ng Moon River Group. Tara, Hello, ako ang project department manager ng Moon River Group. Ako si Zhao Chiang. bakit ang bagong salta na manager lang ang sumalubong sa amin? Nasaan ang chairwoman nyo? Personal naming pinuntahan para makipag-usap. Ito ay isang pambihirang oportunidad para sa Moon River Group ninyo. Kaya ipagpamanhin mo, Manager Zhao. Sabihin mo sa chairwoman ninyo na personal akong harapin. Ako si Liwenhe. Hiniling ninyong chairman na maging diyan ako. Kailangan ko personal pag-usapan ko yun. Hindi ako siguradong papayag. Nakita ko na ang mga report ninyo noong nakaraang quarter. Kontento ako. Kayo ba? Manager Zhao, bago ka pa lang sa kumpanya. Bihira pumunta ang chairman. Ito'y Moon River Realty. Sa angkan ng Lee. Kailangang pagtuunan ito ng pansin. Secretary Lee, talagang itinataguyod natin ang angkan ng Lee sa usaping ito. Alam mo lang na mahalaga sa chairman ang angkan ng Lee. Kapag nagka-problema ang pakikipagtulungan sa angkan ng Lee, hindi mo kayang akuin ang responsibilidad na iyan. Nabalitaan kong kukunin ng chairwoman si Emma Lee bilang general manager. Siya na ang magiging pinakamataas kong boss pagkatapos. Marley, matagal ko nang naririnig ang pangalan ninyo. Ang ating chairwoman, ang pinakapiнаhahalagahan kayong dalawa. Tatanungin ko po muna siya. Ang ating chairwoman? Iyan ang tama. Bakit nandito si Kiyo? Assistant Lin, ilabas mo ang mga dokumentong may kaugnayan sa angkan ng Lee. Tarating ko ang Hinay ka sa baba. CJ, President Kai. Bakit ta pumunta rito? Kiye. Hindi ka rin ba sumusuko? Talagang napupilit kang habulin ako. Pakiramdam mo ba ngayon para ka ng disenteng tao? Ang pagpunta ko rito ay walang kinalaman sa'yo. Ito ang Moon River Realty. Hindi ito lugar para sa mga. Walang kwentang gaya mo. Kiye, magkaiba lang ang antas natin sa buhay. Dahil na rin sa dati nating pagkakakilala, humingi ka na lang ng tawad sa akin. At siguraduhin mong hindi ka na mangungulit pa. Hindi na kita pananagutin. At saka sisiguraduhin kung hindi na kita gagambalain, hindi na kita sasampahan ng kaso. Wenhe,
Alam ko na. Siya. Siguradong naghahanap ng trabaho. Kung hindi, bakit pa siya pupunta rito? Ganito na lang, Q. Lumapit ka at magmakaawa. Hindi ako tutol sa Moon River Realty ng isang trabaho. Minister Zhao, ano sa palagay mo? Siyempre, walang problema. Kiwe, samantalahin mo ng husto ang pagkakataong ito. Para sa mga tulad naming malalaking tao. Isang salita lang namin ang magtatakda ng iyong buhay at kapalaran. Ito na ang pinakapambihirang pagkakataon sa buong buhay mo. Q. Lumuhod ka at magmakaawa ka sa akin. May posibilidad bang ako, si Q mismo ang chairwoman ng Moon River Group? Kung ikaw raw ang chairwoman ng Moon River Group, ako pa ang senyorita ng angkan ng Ki. Talaga namang ayaw tumigil hanggat hindi nakikita ang kamatayan. Halika, ipapakilala kita. Siya ang aming Project Minister ng Moon River Group, si Minister Zhao. Minister Zhao, siya ba ang chairwoman ng inyong grupo? Bagamat hindi ko pa nakikita ang chairwoman, sigurado ako sa isang bagay. Ang taong nagtatag ng Moon River Group, tiyak na hindi ganyan kaawa-awang itsura. Narinig mo ba? Ikaw na payasong nagpapapansin. Hindi pa tiyak kung sino ang payaso. Inaakala mo ba talagang ikaw ang chairwoman ng Moon River Realty? Sige, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Makalipas ang 2 araw, ako na ang magiging general manager ng Moon River Realty. Sa harap naming mga malalaking tao, isa ka lang hamak na langgam. Minister Zhao, ang Moon River Group niyo kahit paano ay isang malaking kumpanya. Pwede ba na kahit sino na lang ang papasukin dito? Pinapayuhan kitang umalis ka agad dito. Kung hindi, huwag kang magalit kung ako'y magiging mahigpit, Minister Zhao. Binibigyan ko kayo ng 3 minuto para lumaya sa Moon River Group. Kung hindi, kayo na ang bahala sa kahinatnan ninyo. Hugh, tingnan mo kung sino rito ang makikinig sa iyo. Anong kalokohan ito? Nagpapanggap ang chairwoman? Tama ang sabi ni Emarly. Isa nga talaga siyang payaso. Q, huwag mong isiping hindi ko alam ang iniisip mo. Noong nakapang-akit ka ng mayamang tulad ko, iyon na ang pinakamataas na sandali ng buhay mo. At iyon din ang pinakanakakahiyang sandali para sa akin. Ang paminilit mo ngayon ay nagpapahiya lang sa akin. Umalis ka agad sa paningin ko. Kung hindi, ikaw nang bahala sa kahinaan mo. Liwenhe, pagsisisihan mo ang ginawa mo ngayon. Sisisihin mo ang sarili mo sa huli. Sino ka ba para magmalaki? Bitawan mo si Wen. Ayos ka lang ba? Sinadya mo yon. Director Zhao, ganito ba talaga kayo makitungo sa mga business partner nyo? Ganito ba pakitungo nyo? Hulihin siya. Tingnan natin kung sino ang mangangahas na galawin ang ating chairwoman. Magandang araw po, chairwoman. Siya nga ba talaga ang chairwoman? Impossible. Paano siya magiging chairwoman ng Moon River Group? Assistant Lin, baka nagkakamali ka. Isa lang siyang hamak na nilalang noon. 4 na taon na ang nakalipas. Itinatag ni Senorita Kiyu ang Moon River Realty. Sa loob lamang ng maikling panahon, ginawa niyang real estate giant. Ang pagkatao ng chairwoman, pinagdududahan ninyo. Chairwoman, patawad po. Hindi ko alam kung sino kayo. Kasalanan nilang dalawa. Dapat sila ang managot. Tanggal ka na sa trabaho. Impake mo agad ang mga gamit mo at lumayas. Chairwoman, may pamilya po akong umaasa sa akin. Maawa po kayo. Chairwoman, patawad po. Chairwoman, patawad po. Bigyan niyo pa po kami ng isang pagkakataon. Huwag nang maulit pa. Opo. Liwenhe, talagang magkaiba ang mundo natin. Kung wala ang pagmamahal ko, para kang palakang nagmamasid sa buwan. Parang may fly na nakakita ng langit. Hugh, ano bang ipinagmamalaki mo? Kung totoong, ikaw ang nagtatag ng Moon River Realty. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? At saka, pumili lang naman ako ng mas tamang desisyon. May kasalanan ba ako doon? Sa kabila ng lahat, wala ka bang pagkakamali? Ngayong ikaw na pala ang chairwoman ng Moon River Realty. Pumirma ka na agad ng kontrata sa angkan ng Lee at angkan ng Lee. Pag-isipan ko kung bibigyan pa kita ng pagkakataon. Kiye, kung mapapatawad ka lang ni Wen, malay mo, maaari pa kayong maging magkaibigan. Napakalaking oportunidad na ito para sa'yo. Payo ko, ibigay mo na lang ang shares ng kumpanya kay Wen. Si Xiao Shuma talaga ang nakakaintindi sa akin. Hugh, ibigay mo na agad sa akin ang Moon River Realty. Pinapatawad na kita. Kapal ng mukha mo. Hugh, huwag kang mapagsamantala. Pinatawad na nga kita, ano pa bang gusto mo? Ano pang gusto ko? Ang angkan ng Lee ay isa ng lahing nalulugmok. Kung bakit kayo naging mayaman? Dahil lamang sa suporta ko. Mula ngayon, hindi nabibigyan ng QA ng kahit anong benepisyo ang angkan ng Lee. Ang partnership ng Moon River Group at angkan ng Lee ay tapos na.
Hugh, paano mo nagagawa sa akin ito? Natatakot ka na? Magbabayad ang angkan ng Lee at angkan ng Lee. Kie, kami ang makilalang kontraktor sa buong syudad. Kahit mawala pa kaming dalawa. Huwag mong pangarapin na solo mo ang lahat, Senyorita Lishu. Sa harap ng Moon River Realty, ang Lee at Lee ay mga alipin lamang. Hanggang gusto ng ating chairwoman, sinisiguro ko. Wala nang anumang negosyo ang mga pamilya ninyo sa syudad na ito. Yue, alam kong mahal mo pa rin ako, hindi ba? Sige na, tigilan mo na. Pinapatawad na kita ngayon, okay na? Q, pumayag na si Wenhei na patawarin ka. Ano pa bang gusto mo? Gusto kong masaksihan ninyong dalawa ang pagkawala ng lahat ng mayroon kayo. Hugh, hindi ka naman ganito noon. Kapag ipinagpatuloy mo ito, hindi na talaga kita papansinin. Q, huwag kang masyadong mayabang. Palayasin ninyo ang dalawang ito sa kumpanya. Permanenteng i-blacklist ang angkan ng Lee at angkan ng Lee. Bawal makipagnegosyo sa kanila ang Moon River Group at lahat ng partners nito. Sage po. Hugh, ganyan ka na ba kawalang awa? Chairwoman, saan po tayo pupunta ngayon? Sa ospital ng angkan ng Ki. Kanina pa siguro naghihintay si Kuya. Sage po. Hugh, talaga bang ganyan ka na kawalang awa? Q. Ang babaeng yon, naglakas loob na gawin to sa atin. Hindi ko na siya mapapatawad. Kahit lumuhod pa siya sa harap ko, hindi ko siya patatawarin. Ngayon, galit na talaga ako. Sa mga oras na ito, malamang nakipagkasundo na si Wenhei sa Moon River Realty para sa malalim na kooperasyon. Magiging pinakamalaking conglomerate ang angkan nating Lee. Maghintay ka na lang. Ang talino mo talaga, mahal. Matapos magkaisa ang angkan ng Lee at angkan ng Lee, tayo na ang pinakamalaking developer sa buong syudad. At dahil pinahahalagahan din ng Moon River Group ang anak natin, dobleng pagpapala ito. Dapat ipagdiwang. Ginang ng pamilya, masamang balita. Bakit ka nagkakaganyan? Kanina lang. Anunsyo ng Ki, blacklist tayo sa lahat ng industriya. Agad na kinansela ng lahat ng sektor ang pakikipagtulungan sa atin. Malapit nang mabangkarote ang angkan ng Lee. Ano? Paano nangyari to? Pa. Wen, malapit na raw mabangkarot ang pamilya natin. Ano? Anak, kumusta ang usapan ninyo ng Moon River Realty? Basta pumayag silang makipagtulungan sa atin. Hindi mababangkarote ang angkan ng Lee. Pa. Si Q pala ang chairwoman ng Moon River Group. Hindi lang niya ititigil ang kooperasyon sa atin. Bina-blacklist pa niya tayo sa buong property sector. Mababangkarot ang Lee. Senyorita ako ng Lee. Kapag nabangkarot ang angkan ng Lee, hindi na karapat dapat si Lee Wenhei na makasama ko. Ang babaeng yon na si Q. Siya pala ang chairwoman ng Moon River Group. Paano nangyari to? Wala na, tapos na ang lahat. Nay, anong nangyari? Tumawag na kayo ng ambulansya, bilisan nyo. Maayos ang katawan niya, pasado sa kidney transplant. Kidney transplant. Anong ibig sabihin yan? Ilang taon na ang nakalipas, nag-donate ka ng bato kay Iyali Wenhei. Pagkatapos mag-donate ng bato, humina ka. Ngayon, may nakitang bagay na donor, bihirang pagkakataon na ito. Matagal na akong handa. Makalipas ang 3 araw, isasagawa ko ang operasyon. Sa kakayahan ko sa medisina, sinisiguro kong babalik ang kalusugan mo. Huwag kang mag-alala. Kuya, salamat. Wala yon, pamilya tayo. Sige, magpahinga ka muna. Puntahan ko muna ang direktor ng ospital para pag-usapan ang operasyon. Alagaan mo siya. Chairwoman, may bagong ulat. Inasara na ng Key Conglomerate ang angkan ng Lee at Lee kung mawalan sila ng suporta ng Moon River Realty. Sandali na lang at tuluyan ng mawawalan ng saysay ang negosyo nila. Ipaalam sa mga kinaukulang departamento. Matagal nang maraming ginagawang paglabag sa prinsipyo. Pabangkarutehin sila. Ay simula pa lang. Naiintindihan ko. Lee Wenhei, akala mo ba tapos na ito? Malayo pa iyan sa katotohanan. Ginoong Lee, biglang lumala ang kondisyon ng puso ng asawa ninyo. Kailangan na siyang gamutin agad. Ano? Nasaan ang direktor ninyo? Tawagin niyo agad ang direktor. Paumanhin, Ginoo, kailangan kong magpa-appointment sa direktor namin. Appointment? Buksan mo nga ang mga mata mo. Tingnan mo kung sino kami. Kailangan pa ba ng appointment?
Noong huling beses, ginamot ng diyan ang nanay ko dahil sa'yo. Bilisan mo, hanapin mo na ang diyan. Tawagin mo na ang diyan ninyo. Ang tatay ko ay may malapit na relasyon sa pinuno ng Key Conglomerate. Kung maantala, pananagutin mo ako. Di ko alam kung bakit personal siya. Pasensya, kailangan ng appointment. Kung hindi kami makapagbibigay ng paggamot sa inyo. Anong klaseng ugali yan? Binibigyan ka na nga ng pagkakataon, ayaw mo pa. Tara, hanapin natin ang diyan. Pagpapaliwanagin natin siya. Kink. Atake sa puso si nanay, di mo pa ginamot? Kapag may nangyaring masama sa nanay ko, ano nang pananagutan mo? Alam na ng lahat na itinakwil ka. Ang lalaking iyan, ngayong wala na ang suporta ng senyorita. Ang mga angkan ng Lee at Lee ay walang saysay sa paningin ko. Ginoong Lee, bilang diyan ng ospital. Hindi lahat ng tao ay may karapatang magpagamot ng personal sa akin. Huwag na ang nanay mo. Kahit ikaw pa mismo ang nakahiga sa hospital bed, hindi ka pa rin karapat-dapat na personal kong gamutin. Ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan. Akala mo ba kung sino kang importante? Ginoong Lee, ang angkan ng Lee ay malapit nang matapos. At sino ka ba para magsalita ng ganyan? Hindi ba sabi mo, malapit ang relasyon ng angkan ng Lee sa angkan ng Key? Tumawag ka ngayon din sa Key Conglomerate. Gusto kong malaman niya ang kahihinatnan ng paglaban sa akin. Paano ko naman mautusan ang Key Conglomerate? Mas malakas ang Lee, wag na ang Key. Kahit si Dienkin mismo, ay hindi kayang labanan ng angkan ng Lee. Dr. Kin. Batang Master, bakit nandito sila? Kung hindi lang gusto ng kapatid ko na siya mismo ang maghiganti, sisiguraduhin kong mamumuhay kayong dalawa sa impyerno. Batang Master Key, sakto ang dating mo. Bilang Kinke, nakabilang sa angkan ng Key nang maospital ang nanay ko. Hindi man lang niya ito ginamot ng personal. Ngayon, galit na galit kami ni Xiaoshu. Sana bigyan mo ako ng maayos na paliwanag. Batang Master, siya. Ikaw si Lee Wenhee? Tama, at ikakasal na kami ni Xiaoshu sa lalong madaling panahon. Dahil malapit ang angkan ng Key at angkan ng Lei. E di para na rin tayong isang pamilya. Isang pamilya? May karapatan ka bang sabihin yan? Batang Master Key. Ano bang ibig mong sabihin? Angkan ng Lee? Wala akong kilalang kahit anong angkan ng Lee. Ang mga kaibigan ng angkan ng Key, walang angkan ng Lee. Leishu, hindi ba't sabi mo malapit ang tatay mo sa angkan ng Key? Hoy, huwag kang mag-ibeto. Nakita ng tatay ko ang hering angkan ng Key. Wala siyang karapatang makipagkaibigan sa ganyang klaseng tao. 10 segundo. Lumayas kayo. Sarge po, Batang Master Key, alis na po kami. Batang Master, itong angkan ng Lee at angkan ng Lee. Sobrang yabang, hindi alam ang lugar nila. Bakit hindi natin sila pinabagsak agad? Sa ilang araw ang senyorita. Pagkatapos ng 3 araw, ako mismo ang magsasagawa ng kidney transplant para sa kanya. Mahigpit na babantayan ang ospital sa oras na iyon. Walang pwedeng makamali. Huwag mag-alala, Batang Master. Ang aming Key Hospital ay gagawin ang lahat. Pamatiyak ang tagumpay ng operasyon ng senyorita. Tiyaking magtagumpay ang operasyon ng dalagang ito. Leishu, magpaliwanag ka sa akin. Ano ba ito? Ang angkan ng Lei at angkan ng Key. Wala naman palang koneksyon. Niloko mo ako sa lahat ng oras na ito. Bahagi lang tayo ng pamilya, hay na mayaman. Huwag ka nang magali. Wala tayong karapatang makipagtulungan sa Key Group. Nabulag talaga ako noon, ang akala kong perlas, isda lang pala ang mata. Si Q ngayon ay chairwoman na ng Moon River Group. Kung hindi lang dahil sa'yo, sana umasenso na kami ng gusto kasama niya. Wenhe, ang pinakamahalaga ngayon ay ang sakit sa puso ni tita. May paan ako. Anong paraan naman ang kaya mong gawin? Si Q na ngayon ang chairwoman ng Moon River Group. Kung papayag lang siyang tulungan tayo at hilingin kay Kidashaw na kumilos, iyak na magtatagumpay tayo. Huwag mong kalimutan, sa bangket, masyado siyang nag-aalala kay Q. Bakit ko siya patatawarin kung hindi siya hihingi ng tawad sa akin? Pero, pwede ko siyang bigyan ng pagkakataong makabawi. Mahal na mahal ka ni Q. Basta puntahan mo lang siya. Hindi lang niya kayang hilingin kay Kidashaw na iligtas si tita. Kahit ang buhay pa niya ay ibibigay niya sa iyo. Huwag mong kalimutan. Noong nagka-problema ang bato mo, walang pag-aalinlangan siyang nag-donate ng bato para sa iyo. Tama ka, Xiaoshu. Para kay mama. Bibigyan ko siya ng huling pagkakataon. Kapag naniwala na siya, kukunin natin sa kanya ang Moon River Group. At mananatili pa rin tayong pinakamalaking conglomerate. TSK. Hindi ba yan ang assistant ni Q? Tara, sundan natin siya at tingnan natin. Tara. Chairwoman, kanina may nakasalubong kaming magkasintahan. May balak sila. Q, nandito ka pala talaga. Q. Anong nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Chairwoman, sila, manahimik ka. May karapatan ka bang magsalita dito?
Q. Handa akong bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Magsimula tayong muli. Pwede ba? Kahit nabuntis si Xiao Shu sa anak ko, At engaged na kami, pero sa totoo lang, ikaw pa rin ang laman ng puso ko. Kapag pumayag ka lang, ipapadaglag ko ang bata kay Xiaoshu. At kakasalan namin ng kasal. Bibigyan ko kita ng isang pagkakataon. naligawan akong muli. Li Shu, ipapalaglag niya ang bata mo. Pati kasal kakanselahin? Titingin ka lang dyan. Basta pumayag si Wenhei, kahit ano ay okay lang sa akin. Malamang hindi ito ganoon kasimple. Ano ba talaga ang kondisyon mo? Chairwoman, hindi pa rin ba kayo makamove on sa gago na yan? Q, alam ko. Na mahal mo pa rin talaga ako. Simple lang naman ang kondisyon ko. Lumala ang sakit sa puso ng nanay ko. Nasa ospital siya ngayon. Kailangan niya ang panganay ng angka ng Ki. Na personal na mag-opera sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali, maganda naman ang relasyon mo sa panganay ng angka ng Ki. Hindi naman siguro mahirap hilingin sa kanya ang pabor na to. Bukod pa dyan, ililipat mo sa akin ang lahat ng shares mo sa Moon River Group. Saka ko lang pag-isipan kung gusto kitang makasama. Walang problema. Nasa ospital naman si tita. Q, kapag may nangyaring masama kay mama, Hindi ko rin kakayanin. Sige, pumakayag ako. sige, papayag ako sa'yo. Q, alam ko namang ikaw ang pinakamabait sa akin. Mauna ka na kay tita, susunod ako agad. Sige, magpahinga ka ng mabuti. Chairwoman, Huwag kang mag-alala, paano pa akong maniniwala sa kanila? Ipaalam mo sa angka ng Ki at sa mga kinaukulang ahensya. Sa pagkakataong ito, uhulihin ko silang lahat ng sabay-sabay. Wenhei, ibig mong sabihin. Hindi lang pumayag si Kiwi na hilingin kay Kina siya mismo ang mag-opera sa akin, kundi ibibigay din niya sa iyo ang Moon River Realty. Ma, sa totoo lang, hindi kayang mawala sa akin si Q. Lahat ng ginawa niya noon ay para lang makuha ang atensyon ko. Isang babae na walang pag-asang umangat. Kapag nakuha ko na ang Moon River Group, wala na rin siyang silbi. Anak, ni blocklist na ng Key Group of Companies ang angkan ng Lee. Kahit makuha mo pa ang Moon River Realty, ang pagkabangkarote natin ay sandali na lang. Dad, Huwag kang mag-alala. May koneksyon si Q sa Key Group of Companies. isang salita ko lang, magsisilbi na siya sa angkan ng Lee. At kapag wala na siyang pakinabang, sisipain na natin siya palayo. Napakaganda naman. Talagang may galing ang anak at manugang ko. Q. Dahil handa ang anak kong bigyan ka ng pagkakataon, dapat magpakita ka ng husay. Kailangan naming makita ang sinseridad mo. Alam mo naman, may agwat pa rin kay Wen. Tita, ako ang chairwoman ng Moon River Realty. Anong agwat pa ba ang sinasabi ninyo? Yem. Nagsimula ka sa wala, sa huli, galing ka lang sa putikan. Maraming bagay ka pa na hindi kayang abutin ang antas ng angkan ng Lee. Binibigyan ka ng anak ko ng pagkakataon, siguraduhin mong hindi masasayang iyan. Dapat ba akong magpasalamat ng lubos? Hindi ba dapat kang magpasalamat? Ang makapaglingkod sa angkan ng Lee ay isang karangalan para sa'yo. Tama na, Q. Tapos na tayo sa oras. Nasaan na si Ishen? Papuntahin mo na siya dito agad. Ihanda ang operasyon ni Mama. Kapag may nangyaring mali, hindi niya yun kayang panagutan. Nakala, tawagin mo rin ang kinkin na yon. Papuntahin mo ang buong ospital. Ang pinakamagaling na team bilang suporta. At saka, dapat pinakamaganda rin ang gamot. Ang operasyon ni Mama. Hindi pwedeng magkaroon ng kahit katiting na pagkakamali. Naiintindihan mo ba? Q, dahil gusto mong habulin ang anak ko, dapat sagutin mo rin ang lahat ng gastusin sa ospital na ito. Hindi naman problema sa'yo ang ganyang halaga. Sa tingin ko nagkakamali yata kayong lahat. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, isa kayong grupo ng mga gago at ganid na mga buwisit. Akala mo ba talagang katulad ninyo ako? Na walang utak. Yahu ito ka. Habulin pa ang lalaking si Liwenhe. Pumunta ako rito para maningil sa inyo. Q, niloko mo pala ako. Sinasabi ko sa'yo, galit na ako ngayon. Malala ang kahinat na nito. Liwenhe, isa kang ganap na buwisit. Nag-aanak ka sa ibang babae, tapos gusto mong ibigay ko ang lahat. Ipinapayo ko na magpatingin ka ng utak mo. Ikaw na babaeng yan. Wala na ang angkan ng Lee, pero nandito pa ang angkan ng Lee. Wala kang karapatang magmagaling dito. Bakit hindi mo tawagan ang angka ng Lee ninyo? Ang angka ng Lee ninyo, tulad ng angka ng Lee, malapit ng mabangkarote. Anong ibig mong sabihin? Ito, totoo ba ang sinasabi niya?
Totoong sinil tayo ng Key Group of Companies. King, paano mo nalaman ang lahat ng ito? Dahil ba sa koneksyon mo sa Key Group, ikaw ba ang may pakana sa likod nito? Tama. Wala na kayong magagawa kundi hintayin ang katapusan ninyo. Kiwe, napakasama mo. Hindi ka maaaring makasama ng anak ko, kaya winasak mo ang angkan ng Lee. Ikaw, wala ka na ba talagang konsensya? Tita, ako ang masama? Nag-donate ako ng bato para sa kanya. 4 na taon kong itinayo ang Moon River Realty para sa kanya. Pero siya, nakipagtalik sa iba at nagkaroon pa ng anak. 4 na taon akong naghintay. Tapos si Liwenhe, magpapakasal sa iba at magkakaanak. Pinahiya pa niya ako sa harap ng marami, pinahirapan. Kung ordinaryong tao lang ako, patay na ako sa mga kamay ninyo noon pa. Pasensya na, pero maling tao ang inaapakan ninyo. Sa akin pala ang Moon River Group. Naaalala mo ba ang relong ibinigay ko sa iyo? Ang pinuri ko sa harap mo sa iyong pagbabalik. Iyon ang kasulatan ng paglilipat ng pagmamayari ng Moon River Realty. Liwenhe, ikaw mismo ang sumira ng lahat ng ito. Ano? Kiwe, huwag kang masyadong mapang-api. Kapag nagipit ang tao, kaya naming gawin ang kahit ano. Ikaw na babae ka, niloko mo ba ang Key Group of Companies? Kailangan lang naming magpaliwanag sa Key Group. At maliligtas ang pamilya namin sa pagkabangkarote. Anong karapatan ninyo para takutin ako? Talaga namang ayaw ninyong tumigil hanggat hindi huli ang lahat. Oras na para tapusin ang kaguluhang ito. Dalhin sila sa kinaukulan at bigyan ng karampatang parusa. Sage, Sandali, Itay, ayos ka lang ba? Itay, sa wakas dumating ka rin. Anak ko siya ng Lily. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Pinuno ng angkan ng Lee, hindi ka sapat. Kung gayon, sapat na ba ako? Si Zhaolong? Ang pinakamayamang tao sa Chuanxi, si Zhaolong. Itay, may koneksyon din pala tayo kay Ginoong Zhao. Magkapatid kaming magsumpaan. Sa mga taong ito, lumaki ng ganito kalaki ang angkan ng Lee. Hindi ito mangyayari kung wala ang tulong ni Tito Zhao. Ginoong Zhao, hindi niyo po alam. Sinira talaga kami ng babaeng ito. Pero nandito na kayo, wala nang problema. Tama nga ang pinili ko. Hindi ba kayo natutuwa ng maaga? Akala niyo ba pagdating sa ulong? Makakabangon pa kayo? Wala talaga kayong kaalam-alam. Tito Zhao, ginagamit niya ang Moon River Group para apihin kami. Inimbita niya ang Key Group para iban ang 2 angkan namin. At pinagbantaan pa niya ang buhay ng fiyan ko. At ng biyenan ko. Tito Zhao, dapat ninyo talaga siyang turuan ng leksyon. Niloko ang Key Group? Mukhang gusto mo nang mamatay. Kung mailalantad ko ang paluloko ng taong ito, para sa Key Group, mas tataas pa ang posisyon ko. Pinakamayamang tao sa Chuanxi. Ano ngayon? Wawasakin ko kayo ngayon, angkan ng Lee at angkan ng Lee. Walang makakapigil sa akin. Halo, sigurado ka bang pakikialaman mo ang mga gawain ko, Q? Isang hamak na Moon River Realty lang. Akala mo kung sino ka na. Mga tauhan, ulihin ninyo siya. Zhaolong, huwag mong pagsisihan ito. Sa buong bansa, maliban sa Key Group, wala akong kinatatakutang iba. Dakpin. Sino ka ba para manggulo dito? Mababang uri ng tao. Kung gagalawin mo siya ulit, sisiguraduhin kong magmamakaawa kang mamatay. Gustong mamatay. Sige, subukan natin. Nandito si Zhao, ang pinakamayaman, kakampi namin. Ikaw dapat ang hindi na makabangon, babae ka. Hanggang kailan ka magpapanggap? Ambisyon mong umangat sa antas namin. Puro ilusyon ka lang. Wala kang halaga kumpara sa amin. Ang yabang mo kanina ah. Sige, ipagpatuloy mo. Tama na. Dalhin natin siya sa harap ng Key Group. Sa posisyon ko ngayon bilang Zhaolong, kahit ang Key Group, bibigyan ako ng respeto. Salamat, Ginoong Zhao. Doon natin makuha ang Moon River. Hindi lang tayo ligtas, mas angat pa tayo. Tama na. Kunin siya. Tingnan natin kung sino ang mangangahas na hawakan siya. Ito. Binatang bakit kayo nandito? Zhaolong, ang lakas ng loob mo.
Anong ginagawa mo? Bitawan mo. Binatang kay Air, mali ang hinuhuli mo. Nga, binatang Air. Mula pa noong una, ang angkan ng Ki ay nalinlang lang ng Kiwi na ito. Kayo dapat ang humuli sa kanya at pagbayarin siya ng husto. Hindi ako maniniwala sa inyo kaysa kay Q. Makinig kayo, sinumang kalaban si Q. Kalaban ang Key Group of Companies. Binatang Air, niloloko kayo ni Q. Nagpapanggap siya dito bilang bahagi ng Key Group para manloko. Zhao Long, isa ka lang mayaman sa Chuanxi. Kailangan mo pa ba akong turuan? Anuman ang gawin ni Q, susuportahan ng Key Group si Q. Ang buong kumpanya ay kakampi mo. Kaya mo ba ang yaman ng Chuanxi? Ngayon, sa harap mo mismo, paparusahan ko sila. Ikaw, Binatang Air, tungkol dito. Ako mismo ang mag-ulat sa pinuno ng angkan ng Key. Hoy, anong gagawin mo? Huwag kang lalapit. Tingnan natin kung may sasagip pa sa'yo ngayon. Kiwi, maghintay ka lang. Makikita mo kung anong gagawin ko sa'yo. Linyaw, sampalin mo siya pabalik, yung sampal na ginawa niya sa'yo kanina. Hindi, huwag. Q, nababalik ka na ba? Alam mo ba kung sino siya? Hindi siya karapat-dapat na sampalin ng nanay ko. Huwag kang sobra. Liwenhe, dahan-dahan lang. Isa-isa kayong magbabayad. Zaolong, sino mang haharang sa akin, pupulbusin ko. Sa loob ng isang araw, maririnig mo na ang balita ng pagkabakarote mo. Dahil sa tingin mo ay hindi pinoprotektahan ka ni Master Air. Hindi kita kayang galawin. Sinasabi ko sa'yo, isang pitik lang ng daliri ko, mawawasak na ang Moon River Realty. Ako, para sa Key Group of Companies, ang wawasak sa'yo. Ikaw, Q, huwag sa tingin mo ay may Master Air na sumusuporta sa'yo. Magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Ama, Q, ang cute-cute mo talaga sa ganyang itsura mo. Gago ka. sabi ko sa'yo, buong buo kong susuportahan si Q. Zhao Long, maghintay ka na lang ng pagkabangkarote mo. Master Era, ano bang nagawa ni Q para protektahan mo siya ng ganyan? Kung ganyan ang gagawin mo. Ako na mismo ang mag-ulat sa pinuno ng angkan ng Key. Tingnan natin kung paano mo pa siya mapoprotektahan. Possible ba na ang suporta ng Key Group of Companies kay Q ay hindi dahil sa akin? Eh ano pa ba ang dahilan? Wala siyang kwenta. Si Q ay isang wala, isang dukhang, mababang uri. Eh, hindi nga siya karapat-dapat magtanggal ng sapatos namin. AMEA, tama ang asawa ko. Kapag nalaman ito ng pinuno ng angkan ng Key, paninindigan niya ang katuwiran namin. Q, binabalaan kita, pakawalan mo kami ngayon. Kung hindi, kapag iniwan ka na ng Key Group of Companies, sisiguraduhin kong mas malala pa sa impyerno ang kahinatnan mo. Ang Key Group of Companies ay kayang isuko ang sinuman. Pero hinding-hindi nito isusuko si Q. Unang senyorito, bakit po kayo nandito? Maghihiganti si Q sa kanyang mga kaaway. Natural na nandito ako para suportahan siya. Sinumang kumalaban kay Q ay kumakalaban sa angkan ng Key. Bakit po? Isa lang naman siyang oportunista na umakyat sa lipunan. Senyor Key, anong klaseng gayuma ang ipinainom niya sa inyo? Si Q, hindi siya. Hindi karapat-dapat sa suporta ng Key Group Master Era. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Naniniwala kami kay Q. Sage, kung ganyan ang gusto ninyo, tatawagan ko na ngayon ang pinuno ng angkan ng Key. Hilingin natin siya mismo ang humarap sa impostor na ito. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Segish, maghintay ka lang. Ginoong Key, may isang bagay po akong nice yulat. Opo. Ang dalawa ninyong anak na lalaki ay nabudol ng isang impostor. Ang pinakamayamang tao sa Chuanxi. Ito ay sariling pagpapakamatay. Ano? May nangahas pa lamang api. Sa mga anak kong lalaki ni Kizhimin, at dalawa pa sila. Buisit, inaapi ang anak, nabubudol pa ang mga lalaki. Parang sinumpa yata ang taon na matanda. Lao Xiao, pumunta ka roon. Saich po, amo. Tingnan natin kung sino ang may ganitong kapal na mukha. Namang api sa mga anak ko. Kung hindi ako nagkakamali, mukhang naroon din ang senyorita. Ang pinuno ng angkan ng Key. Si Kizhimin ay papunta na ngayon. Q, siguradong mapapahamak ka na. AME. Huwag mag-alala. Ayon sa pinuno ng Key. Dudurugin niya ang impostor na ito ng pira-piraso. AME. Bitiwan ninyo ako. Napakabuti naman. Ngayon, tingnan natin kung paano ka pa makakapwesto. Payaso ka lang talaga. Kaya mong tapakan kaming mga nasa mataas na lipunan. Q,
Kiwe, ngayon na. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa amin. Para mabilis na matapos ang pagdurusa mo. Gago ka lang talaga. Kahit magmayabang ka pa, hindi mo mababago ang katotohanan. Ki-Uniko Hijo, nasa harap mo na ang katotohanan. Ikaw at ang pangalawang anak na lalaki ng Ki ay niloko niya. Pero hindi ko kayo masisisi. Ngunit may isa akong kondisyon. Kondisyon? Anong kondisyon? Pagkatapos nito, ikaw mismo ang magsasagawa ng operasyon para sa aking ina at dapat mong italaga ang pinakamahusay na koponan para sa kanyang pagpapagamot. Ano sa palagay mo? Hindi naman pala ganoon kahira. Ano ang ibig mong sabihin? Simple lang ang ibig kong sabihin. Kayong lahat ay hindi na makikita ang sikat ng araw bukas. Kiwe, hanggang ngayon nagmamayabang ka pa rin dyan. Ha? Sige, pagbigyan muna natin si Q. Pagdating ni Ginoong Ki, tingnan natin kung paano ka makakatakas. 4 na taon na ang nakalipas, isa lang siyang, at nag-donate pa nga siya ng bato para kay Wenhe. Isang talagang uto-uto, pero nagbago at naging chairwoman ng Moon River Group. At hindi lang iyon, protektado pa siya ng 2 binatang Ki. Halata namang inakit niya si Ki sa kama. Kung hindi, bakit magkakagusto sa kanya ang panganay na si Ki? Anong pinagsasabi mo? Gago lang si Q. Yang mga sinasabi mo, dinudungisan mo ang pangalan ng panganay na si Ki. Mapapahamak tayong lahat nito. Aba, paanong naging kasinungalingan yon? Bukod sa pakikipagtalik sa kanya, may iba pa bang dahilan? Ha, matagal nang nilalandi ng Kiwi na ito ang anak ko. At ngayon pati ang panganay na si Ki, Yemie, dapat lang siyang mapahamak ng tuluyan. Anong pinagsasabi ninyo? Siya ay... Ano? Sa paraan mong magsalita, halatang may tinatago ka. Kaya pala ang lakas ng loob mong magyabang. Q, nakakadiri ka. Sige, kung gustong-gusto ninyong malaman. Sasabihin ko sa inyo, ako ang chairwoman ng Moon River Group. At higit sa lahat, ako ang senorita ng angka ng Ki. Ikaw ang senorita ng Ki Group of Companies. Dahil lang apelido mong Ki, magpapanggap ka ng senyorita. Q, tigilan mo ang kapalpakan mo. Dahil naloko mo ang 2 binata, akala mo may karapatan ka na? Pagdating ni Ginoong Ki, kahit mamatay ka ay hindi ka pa rin makakatakas. Paano kung sabihin kong si Q ay tunay kong kapatid? Ang senyorita ng Ki Group of Companies. Binatang Ki, mukhang na-brainwash ka na. Ang babaeng ito, ang senyorita ng Ki Group of Companies ay halos Diyos na sa mundo ng negosyo. Pinakamataas sa lahat. Pupunta ba siya sa ospital para lang magtrabaho? At magsimula ng sariling negosyo mula sa wala? Katawa-tawa. Sige, bibigyan kita ng pagkakataong malaman ng totoo bago mamatay. Kiwe, gago ka talaga. Sa limitadong pag-isip mo, hindi mo kailanman maiisip kung gaano kamahalaga ang senorita ng angka ng Ki. Hindi lang ikaw, pati ang angka ng Li at angka ng Lei sa harap ng senorita. Ay walang saysay. Titingnan ko kung sino ang nang-api sa anak ko. Ginoong Ki, sa wakas dumating na rin kayo. Siya po yon. Hindi lang niya niloko ang 2 binata. Ginamit pa niya ang pangalan ng Ki Group of Companies para manloko rito. Q. Dumating na ang katapusan mo, Kiwe. Personal na nandito si Ginoong Ki sa buong mundo. Wala nang makakapagligtas sa'yo. Kung alam mo lang sana noon pa, bakit pa umabot dito? Kawawang nila lang. May dahilan kung bakit ka kinainisan, Q. Hinanap mo ito sa sarili mo. Sigurado ka bang siya? Siya nga, kaya kong sumumpa sa langit. Panindigan niyo kami. Bakit mo ako sinasaktan? Ikaw talaga ang dapat kong saktan. Imulat mo yung mga mata mo at tingnan mo mabuti. Anak ko siya ni Kizhimin. At higit sa lahat, siya ang tunay na senyorita ng angka ng Ki. Nabulag ka na ba? Ano? Anak niyo siya? Ano? Si Q nga talaga ang senyorita ng angkan ng Ki. Paano nangyari ito? Isa lang naman siyang tagapag-alaga. Isa siyang ordinaryong tao mula sa laylayan. Paano siya magiging senyorita? Siya nga talaga ang senorita ng angka ng Ki. Yung taong baliw na baliw sa akin. Na tinatawag kong gago, senorita pala. Oras na para tapusin ang kaguluhang ito. Ginoong Ki, talagang wala po akong alam. Kung alam ko lang na anak niyo siya, hindi ako mangangahas na bastusin siya. Sila ang nanloko sa akin, sila ang nang-akit.
Sa senyorita, lumayas ka. Kung hihingi ka ng tawad, sa kanya ka humingi. Ang desisyon ng anak ko. Ay desisyon ko na rin. Senyorita, kasalanan ko, nabulag ako. Hindi kita nakilala. Pakiusap, palayain mo na ako. Kanina lang ang yabang mo, ah. Pinakamayaman sa Chuanxi. Hindi, senyorita. Ituring mo na lang akong paanghangin na pinalipas mo. Ako si Jun at hindi ako bumabalik sinabi ko. Dahil hindi siya. Senyorita, alam kong mali ako, patawad. Bukas, gusto kong makita ang pagbagsak ng pinakamayamang tao sa Chuanxi. Huwag, maawa ka sa akin. Yue, kung ikaw pala ang senorita ng angkan ng Ki. Eh di ako dapat ang boyfriend mo, tama? Li Wenhe, ang kapal na mukha mo. Ang bilis mong magbago ng isip. Alam mo, lahat ng to ay pagsubok para sa'yo. At ngayon, pasado ka na. Alam mo naman, ikaw lang ang minahal ko. Ako lang ang karapat-dapat maging asawa mo. Hindi tayo maghihiwalay, ha? Liwenhe, nakakadiri ka. Mali ako. Sadyang mali ako. Tingnan mo, siya ang may sala. Sa issue, siya ang unang nanukso sa akin sa ibang bansa. Sabi niya buntis siya, kaya ko siya sinagot. Alam mo naman kung gaano kahirap mag-aral sa ibang bansa. At wala ka sa tabi ko. Nagkamali lang ako. Sa paraang nagagawa ng bawat lalaki. Hindi ko kasalanan. Magsama na tayong muli, please. Nga, Q. Totoo ngang buntis si Lishu. Pero hindi naman sila kasal. Hindi yon hadlang para magkatuluyan kayo. Kami ng kito mo. Pumapayag kami sa kasalang ito. Tama, tama. Tapos na ang kahapon. Mula ngayon, isang pamilya na tayo. Mamumuhay tayo ng mapayapa. Tama. Sorry. Huli na. Yun, alam ko na talaga ang mali ko. Magbabago ako, pangako. Magbalikan tayo, magpakasal tayo, sige na. Bitawan mo ako. Kadiri ka. Kiwe, papayag ako sa'yo. Hindi na kita agawan kay Wenhe. Pati itong bata sa sinapupunan ko, ipalalaglag ko rin. Wala na akong hihilingin pa. Ang tanging pakiusap ko lang ay tigilan mo na ako. Tigilan mo na ang angkan ng Lee. Kasalanan niya lahat. Noong nasa abroad, siya ang unang nanuyo sa akin. Ako naman talaga, hindi ko talaga siya gusto. Lishu, Huwag mong kalimutan. kung sino ang kusang umakyat sa kama ko noon. Kung hindi dahil sa'yo, paano ko magagalit si Q? Ang angkan ng Lee, paano pa kami mababangkarot? Kalbuhan. Kung hindi dahil sa'yo, napakasal na kami ni Q. Sige, isang magandang palabas ng asong nag-aaway. Maniwala ka sa akin, kaya kong maging isang mabuting asawa. Magkabalikan tayo at magpakasal, pwede ba? May karapatan ka ba? Kiwe, huwag kang masyadong mapagmataas. Nagpakumbaba na sa'yo si Wenhe. Ano pa bang gusto mo? Lagi mong sinasabing mahal mo siya. Nagkamali lang naman ng kaunti si Wenhe. Hindi mo pa kayang magpatawad. Iyan na ba ang pagmamahal mo? Tama na. Pumayag na nga ang anak kong pakasalan ka. Huwag ka nang mapagsamantala. Kie, kapag pumayag kang palayain ang pamilya ko, papayag akong tuluyan ko ng putulin ang ugnayan ko sa kanya. Q, nakalimutan mo na ba ang pangako natin noon? Talaga bang kaya mo na lang sabihin hindi mo na ako mahal? Kaya mo ba talaga akong bitawan? Liwenhe, may karapatan ka bang magsalita ng pag-ibig? Nasusuka na ako sa tuwing nakikita kita. Sinasadya mo talaga ang pakunwari, hindi ba? Ipapahamak ko ang buong pamilya mo. Kie, kailangan mo ba talagang gawin itong ganito kawalang awa? Q, isa kang ngalang utang na loob. Gusto mo talaga kaming ubusin lahat. Ikaw na babaeng taksil. Q, nag-donate ka ng bato para sa akin. Para sa akin, naging tagapag-alaga ka pa. Sa loob ng 4 na taon sa abroad, itinayo mo ang Moon River Realty. Halata namang hindi mo ako kayang iwan. Ako pa rin ang mahal mo. Kapag iniwan mo ako, hindi ka rin magiging masaya sa nalalagi mong buhay. Ginagawa lang namin ito para sa ikabubuti mo. Ang ugali ng pamilya ninyong mapagpanggap, nakakadiri talaga. Q, hindi, senorita. Si Liwenhi ay isang lalaking taksil. Pag-aalis pa lang niya sa bansa, naging kami na agad. Hindi siya. Karapat dapat sa'yo. Pati na rin ang angkan ng Lee, buong pamilya nila. Puro walang kwenta. Dapat lang silang lahat mapahamak. Napilitan lang akong makipagrelasyon sa kanya. Wala akong kasalanan, senyorita. Nakikiusap ako sa'yo. Luluhod ako sa harap mo, senyorita. Magpapatira pa ako. Nakikiusap ako, patawarin mo na ako, pwede ba? Ang sama ng ugali nito. Kapag may gulo, siya agad ang unang susuko. Nagsisinungaling ka, Lishu. Ikaw mismo noon. Ang gustong sumama sa ibang bansa si Wenhe. Hindi nagpakasal si Wenhe kay senyorita. Dahil sa'yo ang lahat ng ito. Kayong mga Lee ang dapat mapahamak. Q, ako ang tunay na nagmamahal sa iyo. Nakalimutan mo na ba ang pangako natin?
Sa buhay na ito, ikaw lang ang pakakasalan ko. Liwenhe, tigilan mo ang pagkukunwari. Yung dating sinseridad ko, para lang na ipagpalit sa wala. Ikaw. At ikaw din. Kayong dalawang yan, pagbabayaran ninyo ang lahat. Dalhin sila sa kinaukulan. Ayokong makita pa nila. Ang sikat ng araw bukas. Huwag. Senyorita, nakikiusap ako. Alam kong nagkamali ako. Kung gusto mo siyang pagbayarin mo siya. Ang pakiusap ko lang. Palayain mo ako, pwede ba? Nakikiusap ako. Leishu, ngayon alam mo nang wala akong kwenta. Sino ba ang unang nanukso sa akin noon? Ikaw. Ikaw din ang nagdadalang tao sa anak ko. Liwenhi, hindi ka talaga lalaki. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Itong dinadala kong bata, hindi mo anak. Marami akong lalaki sa ibang bansa. Bawat isa sa kanila, mas magaling pa sa'yo. Anong sinasabi mo? Gago. Papatayin kita. Liwenhi, ikaw ang pinakadapat mamatay. Anak, Wen. Gising na, Wen. Anong ginagawa mo? Ako. Natatakot ako sa dugo. Walang silbi, Wen. Hindi ako makakatanggap nito. Ako dapat ang asawa ng senorita. Wenhi, gising. Wenhi, gising na, Wen. Huwag mo akong iwan, anak. Lalaking taksil siya, dapat lang siyang mamatay. Lishu, buisit ka. Papatayin kita. Ako. Chiaoru, hindi ito totoo. Wenhi. Nasaan ang nanay mo? Chiaoru, nahanap din kita, Chiaoru. Lumayo ka. Ito ang nararapat sa inyong lahat. Dalhin na silang lahat. Chiaoru. Yuy, magaling. Tunay kang ang anak ko. Masama ang itinanim, ani masama. Huwag mong kalimutan ang kidney transplant makalipas ang 3 araw. Sige, mga mahal kong kuya. Susundin ko ang inyong utos. Makulit ka talaga. Kuya Xiaosheng. Ano na bang lagay ni Yuyu ngayon? Huwag kang mag-alala. Matagumpay ang operasyon. Buti naman pa. Matapos maghilom, si Senyorita Qi ay maaari ng tunay na bumalik. Ipinahahayag ko, mula ngayon, si Qiu ay opisyal ng mamumuno sa Qi Group of Companies bilang bagong pinuno ng angkan ng Qi. Palakpakan natin sila.